Number 1, the angle at one corner of a triangular plot of ground is 73 degrees 40 minutes, and the sides that meet at this corner are 175 feet and 150 feet long. Approximate the length of the third side. So, meron tayong triangular plot. Okay, tapos merong 73 degrees 40 minutes. Dun sa sides na nagmi-meet yung dalawang length na yan. 175 tapos 150. Yan. So, pinapahanap dito yung third side. Ito. X. So, tatlong sides, then isang angle, cosine law. And using cosine law na mode 2. No? Kasi ang given na angle naman nasa gitna ng dalawang given na sides. So, pwede tayo mag-mode 2. So, kung may nagtatanong kung paano nag-mode 2 yan, dun sa may first part, no? Pwede natin ano, 73 ups 1. Yan. So, ayan na, complex mode, 150 minus 175, angle 73, 40, ups 1. Yan, 195.9. So, letter A. Next, number 2. To find the distance between 2 points A and B, a surveyor chooses a point C that is 420 yards from A and 540 yards from B. So, almost same kanina. Sa part 1, A, B. Tapos meron tayong C. Yan. So, distance niya 420 from A, tapos 540 naman sa may B. If angle ACB has measured 63 degrees, 10 minutes, approximate the distance between A and B. So, pinapahanap dito yung distance A and B. So, ang binigay naman ngayon, angle ACB. So, ang nasa gitna niyan is yung C. So, nandito nakalagay yung 63 degrees 10 minutes sa sa C. So, cosine law ulit, no? Walang katapos ang cosine law, ah. So, x equals to 420 minus 540, angle 63 degrees 10 minutes, then ups 1. Yan. Cosine law, tapos mode 2. But still, huwag niyo kalimutan yung main formula natin for cosine law. Kasi may mga different variants tayo ng problem. 513.08 feet. Ayan. So, 513 letter A. Next. Number 3, two automobiles leave a city at the same time and travel along straight highways that differ in direction by 84 degrees. So, same time na nag-travel yung dalawang kotse. Sabihin natin dito sa point A. Tapos ito, pupunta dito yung isa naman dito. Tapos, yung angle daw between these two straight lines is 84 degrees. Ayan. So, may speed. Yung isa ng 60, yung isa naman 45. So, kahit saan naman, pwede natin ilagay. No? Hindi naman in-specify dito. Ayan. Approximately how far apart are the cars at the end of 20 minutes? So, gano'n daw kalayo to sa isa't isa after 20 minutes. So, pwede natin makuha yung distance dito, D1 and D2.
no? Kasi meron tayong speed and then time. Ayan. So for D2, 60 speed times time na 20 minutes. Pero take note, naka miles per hour tayo, no? So convert natin yan. So 20 divide 60 para convert sa 1 hour, sa hour, no? Divide 60. So kasi 1 hour equals to 60 minutes. Next si dito natin, 45, 20 over 60. Yan. So si D1, ang value niya, ayan. So 45 times 20, balik ko lang sa mode 1. Though pwede naman sa mode 2 yan. 45 times 20 divide 60, 15 miles. Tapos ito, cancel na lang. 20 na pala to. Ayan. So meron ka ng dalawang distance, tapos isang angle sa gitna, hinahanap yung opposite side. So cosine law ulit. Mode 2 na naman tayo. Ayan. Angle 84. Ayan. Mode 2, 20 minus 15, angle 84. Ups 1. Yan, 23.71. Yan, miles. Yan, letter D. Next, number 4, the Kit Carson County Carousel makes 3 revolutions per minute. The linear velocity of the person on the inside of the carousel is 3.1 feet per second. How far is the person from the center of the carousel? So, meron tayo dito ano, no? Ito, angular speed. Tapos, ito naman yung linear speed. Hinahanap yung distance from the center. So, ito yung radius. So, ito, radius, ito, angular speed. Ito naman, linear speed. Meron tayo yung relationship between angular and velocity na formula. So, that is linear velocity equals to angular times the radius. Yan. So, yung radius is from the center. Okay? So, by default, radius talaga yung ginagamit natin. So, take note lang dito sa unit conversion. No? Kailangan consistent ng ating units. So, for linear speed, 3.1 feet per second. Then sa angular naman, 3 revolution per minute. Oh, ayan. So, dito pa lang magkaiba ng time. Tapos by default, dapat tayo ay naka in radians. Dapat yan. So, naka-revolution pa. So, convert pa natin yan. So, 1 revolution, 2 pi rad. Yan. Tapos, yung minutes pa. 1 minute, 60 seconds. Yan. Then, huwag kalimutan, ilagay si radius. Yan. So, cancel na dito yung revolution, yung minutes. So, matitira yung radius which is unitless. So, magsasabay na yan dito. Magiging fit na yan automatic. Then seconds, maka-cancel yan. So, ang natitira na lang, fit na lang. So, yun yung magiging unit ng radius natin. So, calculator na lang, no? Ayan. So, 3.1 is equals to 3 times 2 pi divide 60. Fraction na lang para hindi tayo malito. Ayan. Times R. Shift solve. Ayan. 9.9. Radius equals to 9.9 feet. Ayan. So, letter C. Okay? So, last for part 2. Number 5, a triangular plot land has sides of length 420, 350, and 100.
80. So, triangle. Ayan o. Ayan o. Ayan. So, 420, gawin ko ng 350. 420, tapos 180. So, hinahanap yung smallest angle between sides. So, smallest. So, magiging smallest mo dito, yung smallest na katapat ng smallest side. Okay? Ano ba yung smallest side? Ito, di ba? Hmm. Hmm. So, ang katapat niyan, smallest angle din. Ayan. So, tawagin natin yung alpha. So, tatlong sides, isang angle. So, cosine law tayo. Pero hindi pwede mode 2 kasi angle naman yung hinahanap. So, ito yung required. So, ang katapat mo, 180. So, 180 yung nasa labas ng formula. Yan. Minus twice ng 420 and 350 cosine alpha. So, alpha is equals to, pwede kang mag-shift solve or pwede mo naman yung i-transpose. Minus 2 times 420 times 350 cosine alpha. Shift solve. Bandang 20. So, 24.5 o 25, no? 25 degrees. Ayan. So, letter D. So, that's all for part 2. See you sa next video.